Hindi makapipili ang puso kung kanino ito titibok. Mas lalong hindi kayang piliin ng puso kung sino ang hindi nito dapat na ibigin. Ikaw, kaya mo bang turuan ang puso mong magmahal ng isang taong sa tingin mo ay dapat para sa'yo? Kung meron mang isang katotohanan na laging naipamumukha sa atin, yun ay yung hindi natin kailanman pwedeng turuan ang ating puso. Hindi natin ito pwedeng diktahan na magmahal ng isang tao na sa tingin natin ay dapat nating mahalin. Hindi natin ito pwedeng turuang limutin ang isang taong hindi pala para sa atin. Ito ang katotohanan. Isang katotohanan na pilit pa rin nating kinakalaban kahit alam nating patuloy lang tayong matatalo. Ang ating kwento ngayong araw ay kwentong pinadala ni Paulo. Isang lalaking sumubok na piliing wag mahalin ang taong hindi para sa kanya. Isang lalaking sumubok kalabanin ang nararamdaman dahil alam niyang hindi dapat. Magwagi nga kaya siya o baka mas lalo lang itong matalo sa katotohanan na hindi nga natin pwedeng turuan ang puso. Dahil oras na gawin natin ito, mas lalo itong nagiging porsigidong piliin at gawin ang gusto nitong mangyari. Handa ka na bang makarelate sa kanya? Minsan ba sinabihan mo na ang puso mong huwag magmahal ng taong hindi dapat? Ano ang naging sagot sa'yo? Nanalo ka ba o ang puso mo? Si Paulo kaya, sino ang nanalo sa kanyang kwento? Dear Papa Dudut, hindi naman masama ang magmahal. Minsan mali lang talaga ang napipili nating mahalin. Magandang araw po sa iyo, Papa Dudut. Ako nga pala si Paulo. Kasalukuyan ay nasa edad na 25 na. Gusto kong ibahagi sa inyo ang aking kwento. Ang kwento ko ay kwento kung paano ako umibig sa hipag ko. Siya si Malaya, mahal ko siya. Kaya ba akong pagbigyan ng Diyos na mapa sa akin siya? 10 taong gulang pa lang ako noon nang makilala ko si Malaya. 25 anyos ito kaedad ng aking Kuya Harold. Naalala ko pa umaga noon nang dalhin siya sa bahay ni Kuya para ipakilala sa amin ni na Mama. Alalang-alala ko pa ang kanyang magandang mukha. May hawigan ito noon kay Sanya Lopez. Morena ito at may katangkaran. Mas matangkad nga ito kay Kuya. Nakita ko noon kung gaano nahirapan si Kuya na akbayan si Malaya habang pinapakilala noon sa aming magulang. Pinagmasdan ko ang aking mga magulang habang pinapakilala ni Kuya si Malaya. Alam kong bata pa ako noon, pero alam ko at ramdam ko na hindi nila gusto si Malaya. Hindi dahil sa masama ang ugali niya, kundi alam nila na tulad ni Kuya, magiging palamunin din noon sa bahay si Malaya. Wala kasi noong trabaho si Kuya at umaasa lamang ito noon sa aming mga magulang. Batugan siya kaya naintindihan ko kung hindi naging mainit ang pagsalubong nila kay Malaya. Mula noong araw na yon, Papa Dudut, naging parte na ng aming bahay si Malaya. Nagtana na kasi sila ng aking Kuya. Tuwang-tuwa ako. Ang gaan kasi ng pakiramdam ko kay Malaya. Nakadagdag pa ang angkin nitong kagandahan. Naging crush ko siya at inaamin ko yon. Hindi naman masamang magkagusto sa kanya kahit hipag ko siya. Iniisip ko noon na hindi ko naman siya aagawin sa kuya ko. Iniisip ko na rin na hindi naman ako magugustuhan ni Malaya. Sino ba naman kasi ako noong panahon na yon? Patpating bata lamang ako, madalas sa sipunin at hindi pa maayos ang buhok ko. Hindi rin ako mahilig maligo at madalas ay may mantsa ang aking mga suot. Pakiwari ko ay kahibangan kung iisipin kong pwede akong magustuhan ng hipag ko. Inis na inis ako noon sa aking Kuya Harold. Hinahiya ako nito sa harapan ni Malaya. Dahil doon ay hindi ko na nilapitan pa si Malaya. Iniwasan ko ito at sobrang halata nga noon ang pag-iwas ko. Sa tuwing nakakasalubong ko siya ay takbo ako kaagad palayo.
Alam ko na gusto niyang lumapit sa akin. Pero hindi ko kaya pang lumapit sa kanya dahil nga sa ginawang pagpapahiya sa akin ni kuya. Kung bakit naman kasi sa dinami-rami ng maaalala ni kuya. Yung pag-ihi ko pa talaga sa kama. Hindi ko naman makontrol ang sarili ko na huwag maihi sa kama. Naisip ko na normal lang naman yon sa mga batang katulad ko. Naisip ko nga rin na ikwento ko kaya kay Malaya ang mga nakakahiyang ginawa ni kuya noong bata pa ito para patas na kami. Isang araw ay hindi ko na siya nagawang iwasan pa. Nilapitan ako nito habang gumagawa ako ng merienda ko sa kusina. Sinabi nitong hindi ko raw dapat ikahiya kung naihi ako noon sa kama. Hindi ako umimik, Papa Dudut. Naalala ko pa nga na namula ang magkabilang tenga ko noon. Tatakbo na sana ako noon pero pinigilan niya ako. Inawakan nito ang aking braso at ngumiti rin ito. Sinabi niyang kahit siya noong bata pa raw ay naihi din sa kama. Ang dami pa niyang kinuwento noon na mas nakakahiyang nangyari sa kanya noong bata pa lamang siya. Ginawa niya yon para maramdaman kong hindi lang ako ang may nakakahiyang alaala ng pagkabata. Mula nga noon ay naging okay na ulit kami. Mula noon ay mas lalo ko siyang hinangaan. Sa pagdaan ng mga araw, gumawa ako ng magagandang bagay para kay Malaya. Lagi ko itong kinukuhanan ng manggang kalabaw. Naalala ko pa na dinadayo ko pa noon ang bahay ng aking kaklase na may puno ng manggang kalabaw. May puno naman kami ng mangga dati, pero mas maasim kasi yung sa kaklase ko. Mas gusto kasi ni Malaya yung ganon. Tuwang-tuwa nga ito noon kapag may bitbit ako na mangga pagka-uwi ko galing sa eskwela. Ako rin ang gumagawa ng sausawan niya. Toyo na may siling durog. Inihigo pa niya ang sausawan kapag naubos na niya ang mangga. Tuwang-tuwa akong pinagmamasdan siyang nasasarapan sa mangga. Kaya naman bukod doon ay marami pa akong ginawang magandang bagay para sa kanya. Naisip ko kasi dati, mas lalo itong magiging magiliw sa akin kung magiging mabuti ako sa kanya. Ako noon ang nagsasamsam ng kanyang mga nilabhan. Samantala hindi na ako tumutulong noon sa pagtutupi dahil hindi naman ako marunong. Sinasamahan ko lang siya habang nagtutupi ng mga nilabhan nitong damit nila kuya. Ako naman noon ang tagabalik ng mga ipit at hanger sa lagayan sa kusina. Pinagpapainit ko rin siya ng tubig sa takore para panligo niya. Hindi kasi siya pwedeng maligo noon ng malamig dahil nagsusugat ang kanyang balat. Dati rin ako ang nagtitimpla ng kanyang juice kapag nanonood siya ng paborito niyang teleserye sa hapon. Sinasamahan ko siyang manood noon kahit na hindi ko naiintindihan ang palabas. Gusto ko lang siya na makasama. Ang ganda kasi talaga niya, tapos mabait pa. Hindi nila alam, Papa Dudut, na narinig ko ang lahat ng kanilang naging usapan. Galit na galit ako noon sa kuya ko. Hinayaan kasi nitong umalis si Malaya at naaalala ko pa na sa kwarto nila si Malaya at nag-iimpake ng damit. Umalis si kuya matapos ang argumento nila. Nilapitan ko noon si Malaya at sinubukan ko na hawakan ang kanyang mga kamay. Nakita ko nito at pinalapit niya ako sa kanya. Sinabi niya sa akin na magiging tito na raw ako. Pero sinabi rin niya na huwag ko raw ipagsasabi kahit sa magulang ko dahil ayaw ng kuya ko. Tumango lamang ako, Papa Dudut. Gusto ko siyang pigilan noon. Gusto kong sabihin sa kanya na huwag na siyang umalis. Gusto kong sabihin sa kanya na handa akong tulungan siya sa pagpapalaki ng kanyang anak pero hindi ko yon nasabi. Niyakap ako nito bago siya umalis ng bahay. Lungkot na lungkot ako noong umalis si Malaya. Hindi nalaman ng magulang ko noon na buntis na ito. Sinabi lang ni kuya dati na bumalik daw ito sa kanila para alagaan ng nanay nitong lumpo. Naniwala naman ang mga magulang ko. Inis na inis ako noon kay kuya. Napakasinungaling nito. Inisip ko na kung ako lang ang nakabuntis kay Malaya, hindi nito kailangang umalis. Kung ako nakabuntis kay Malaya ay gagawin ko ang lahat para mabigyan sila ng magandang buhay. Naisip ko rin na sana ako na lang si kuya para napanindigan ko siya.
Di sana kapiling pa namin noon si Malaya. Akala ko habang buhay ko nang hindi makikita si Malaya, Papa Dudut, nagkamali ako. Makalipas kasi ang ilang linggo ay nalaman ko na lang na sinundo ni Kuya si Malaya sa bahay nila. Tuwang-tuwa ako noong nakita kong pumasok sa pintuan si Malaya. Ako nga noon ay ang unang lumapit sa kanya para yakapin siya. Doon na rin nila inamin na buntis nga si Malaya. Tulad ng inaasahan ni na Kuya, hindi naging maganda ang pagtanggap ni na Mama sa balitang yon. Pero wala na silang nagawa. Ando na raw eh. Tanggapin na lang daw yon. Yon ang sinabi ni Mama. Dahil nga may pinaghahandaan na sina Kuya at Malaya noon ay kailangan nilang parehong magtrabaho. Naging jeepney driver si Kuya samantalang si Malaya naman ay naging kasama ni Nanay sa pamamalengke ng mga gulay at karne na siya namang nilalako nila sa aming barangay. Kailangan nila noon na makaipon para sa panganganak ni Malaya. Nung una naging sapat naman ang kinikita nila. Pero nang tumagal ay hindi na. Naging sakitin kasi si Malaya at hindi naging madali noon ang pagbubuntis niya. Lagi siyang tinatakbo noon sa ospital. Napupurnada pa nga ang pamamasada noon ni Kuya dahil kailangan niyang ihatid si Malaya sa ospital gamit ang jeep na pinapasada niya. Naaawa ako noon kay Malaya. Alam ko na hindi nila kakayanin ang gagastusin sa panganganak nito kung laging ganon ang mangyayari. Kaya naman tumulong ako sa kanila dati. Tuwing uwian dati ay diretsyo ako sa pagbebenta ng binatog. Kung ano man ang kinikita ko noon ay ibinibigay ko kay Malaya para pandagdag sa ipon nila. Habang ganon ang naging setup ng pagtulong ko, pinagpapantasyahan ko rin yung ideya na ako ang responsableng asawa ni Malaya. Yung asawang hindi siya pababayaan kahit mahirap ang sitwasyon. Opo, Papa Dudut. Bata pa ako noon pero totoo ang nararamdaman ko para kay Malaya. Tumakbo ako noon matapos akong halikan sa pisngi ni Malaya. Nagkulong ako sa kwarto habang sinapo ko ang aking pisngi kung saan dumampi ang malambot na labi ni Malaya. Pulang-pula yon at naaalala ko pa. Panay ang tingin ko noon sa salamin habang binabalikan ng eksena kung saan ay hinalikan ako ni Malaya. Hindi na nga noon matanggal ang ngiti ko. Si Malaya ang naging una kong halik. Si Malaya rin ang naging dahilan ko para magsimula akong magpantasya at hawakan ng aking sarili. Matapos ang halik na yon ni Malaya sa aking pisngi, palihim akong kumukuha ng kanyang gamit. Mga gamit na iniisip ko na hindi naman niya mapapansin kung sakaling mawala sa kanyang paningin. Nagsimula yon sa luma niyang panyo hanggang sa paubos nitong lipstick na lagi na lang nakalagay noon sa gilid ng kanilang mesa sa kwarto. Nilagay ko noon ang bawat makuha kong gamit niya sa isang lumang karton ng sapatos. Tinatago ko yon sa ilalim ng aking kama. Tuwing sasapit noon ng gabi bago ako matulog ay kinukuha ko ang karton na yon at mamimili ako ng gamit ni Malaya na isasama ko sa aking kama para magpantasya. Hawak ko noon ang mga napili kong gamit niya habang nagpapantasya noon na hinahalikan ko siya. Na kunwari asawa ko siya, na kunwari ay sa akin siya. Sobrang saya ko noon habang ginagawa ko yon. At kapag natapos na ako, agad-agad akong makakatulog noon habang hawak ko ang gamit niya. Akala ko noon ay hindi ako mahuhuli sa ginagawa ko. Pero nagkamali ako dahil sa pagiging pakialamero ng aking kuya. Pumasok ito noon sa aking kwarto habang tumutulong akong maghugas sa mga bentang gulay ni na Mama. Kinalkal niya ang mga gamit ko at nagkataong hindi ko na ibalik agad sa ilalim ng aking kama ang karton ng sapatos na yon. Nakita ito ni Kuya at agad akong kinumpronta. Umalis ako noon ng bahay sa sobrang hiya. Ayoko na nga noon bumalik. Napaamin ako ng hindi oras kay Malaya at panayang suntok ko noon sa ulo ko. Inis na inis ako sa sarili ko, Papa Dudut, kung bakit hindi ko tinikom ang aking bibig. Bakit ba ako umamin kay Malaya? Sa harapan pa ni Kuya na asawa niya. Ilang oras ako naglakad-lakad kung saan-saan para makaiwas kay Malaya. Iniisip ko na umuwi kapag alam kong nasa kwarto na ito.
Pero paggabi na rin noon, natakot na akong gumala pa. Kaya naman nagpasya na akong umuwi na lamang Papa Dudut. Mahala na, yun ang sinabi ko sa sarili ko. Nang nakauwi na ako ay naabutan ko si Malaya na nasa sala. Wala sina kuya at mga magulang ko. Nasa kwarto na sila noon at nagpapahinga na. Tatakbo na sana ako noon papunta sa aking kwarto nang pisilin ni Malaya ang braso ko. Ang sarap sa pakiramdam ng pagkakahawak niyang yon. Pinaupo ako nito sa kanyang tabi. Nginitian niya ako at hindi ako makatingin sa kanya ng diretsyo. Sa sahig ako nakatingin habang nagsasalita ito. Sinabi niyang hindi ko raw kailangang mahiya kung may gusto ako sa kanya. Dagdag pa niya na normal lang daw yon sa pagbibinata. Tumango lamang ako dahil hindi ko alam kung ano ang pwedeng sabihin sa kanya. Nang tinanong niya ako kung gusto ko na raw bang pumunta ng kwarto ko ay tumango ako. Tatakbo na sana ako noon dahil akala ko ay tapos na siya nang sasabihin niya. Pero pinigilan niya akong muli. Nang tignan ko siya, inabot niya sa akin ang panyo niya. Yung panyo na kinuha ko sa kanya. Yung may borda ng pangalan niya. Tumingin ako sa kanya at nagtanong ang aking mga mata. Ngumiti ito at sinabing sa akin na lang daw yon at sinabi pa niya na bigay yon ng nanay niya sa kanya. Aniya mas maalagaan ko raw kaya ibibigay niya sa akin. Kinuha ko yon sa kanya at saka tumakbo papunta sa aking kwarto. Muli ay nagpantasya ako sa kanya habang hawak noon ang panyong bigay niya. Makalipas noon ng ilang buwan ay nakapanganak na si Malaya. Isang napakalusog na sanggol na lalaki. Tinutokso nga nila ako noon na kamukhang kamukha ko raw ang aking pamangkin. Sinabi rin ni Malaya na posibleng araw na maging kamukha ko ang anak nila dahil ako ang madalas na nakakasama niya sa bahay. Napaglihian daw niya ako at tuwang-tuwa ako noon. Para bang pakiramdam ko ako ang tatay ng anak ni Malaya. Tinatanong pa nga ni Malaya kung ano raw ang pwedeng ipangalan sa anak nila. Sinagot ko noon na Pau Pau, sunod sa aking pangalan. Ang akala ko noon ay pagtatawanan lang nila ang sinabi ko, pero natuwa si Malaya. Sinabi niyang Pau Pau na lang ang palayaw ng kanilang anak. Ako ang pinaka natuwa noon. Sinunod sa akin ang pangalan ng pamangking ko. Madalas ako ang nag-aalaga noon sa anak nila. Nagkataon kasi na bakasyon sa school at imbes na makipaglaro sa mga bata, ay madalas na pinipili kong magtimpla ng gatas ni Pau Pau. Hindi kasi nagpapadede si Malaya. Bukod kasi sa hindi masyadong naging marami ang gatas nito sa kanyang dibdib, ay kinailangan din ito na magtrabaho bilang sekretarya sa aming barangay hall. Kaya nga tulad ng sinasabi ko sa inyo, ako ang madalas na nag-aalaga kay Pau Pau. Kahit noong balik eskwela na dahil pasukan na naman, lagi pa rin ako nagmamadaling umuwi para maalagaan si Pau Pau. Ginagawa ko yon, Papa Dudut, hindi dahil inutusan nila ako, kundi dahil gusto ko ang hipag ko. Hindi na ako noon nagbebenta ng binatog, wala na rin kasi akong oras. Kahit sayang ang kikitain ko noon ay mas pinipili ko mag-alaga na lang ng bata. Wala rin kasing mapag-iiwanan kay Pau Pau kundi ako lamang. Si kuya naman ay tuloy pa rin ang pagiging jeepney driver noon. Madalas ay konti lang ang naiuwi niyang pera. Di dahil mahina ang pasada, kundi dahil bili ito ng bili ng mga gamit niya para sa sarili niya at hindi para kay baby Pau Pau. Noong napansin kong naging ganito na si kuya ay napilitan akong ibenta noon ang mga gamit ko. Tulad ng comics, iba pang damit na niregalo sa akin ng aking mga ninong at ninang. Pati na rin ang iba kong laruan. Inipon ko ang pera at ibinigay ko kay Malaya. Nagulat na lamang ako nang biglang umiyak si Malaya. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Iniisip ko na talaga atang may problema sila sa pera kaya siya napaiyak ng ganon. Pero hindi pala. Iba palang naging dahilan ng pag-iyak ni Malaya. Nalaman kong bukod sa problema nila noon sa pera ay may babae din si kuya. Narinig ko na nag-uusap sina mama at Malaya. Umiiyak din noon si Malaya habang dinedetalye kay mama kung paano nito nahuli si kuya na may ibang babae. Nabasa raw ni Malaya noon sa cellphone ni kuya ang malaswang usapan nila nung babae.
Nanginginig noon si Malaya habang nagkikwento at binabalikan ang kaganapang yon. Awang-awa ako kay Malaya habang pinakikinggan ko siya. Sinabi niya kay mama na aalis na lang daw siya. Sinabi niya na hindi raw niya kaya ang lokohin na lang ng ganon. Pinigilan siya ni mama at sinabi niyang bigyan pa raw ng tsansa si kuya at magbabago pa raw ito. Hindi naman kumbinsido noon si Malaya. Desidido na itong umalis pero nakiusap si mama. Sinabi niyang kawawa naman daw si Pau Pau kung lalaki itong walang kapiling na ama. Doon na kumalma noon si Malaya. Natamaan siya sa sinabi ni mama. Dahil doon ay nanatili si Malaya sa bahay kahit na hirap na siya sa kanyang sitwasyon. Tinikom ni Malaya ang kanyang bibig tungkol sa pambababae ni kuya. Alang-alang kay Pau Pau ay nagtiis si Malaya. Naging madalas din ang away nila noon ni kuya at lagi ko dating naririnig. Narinig ko noon kung paano siyang paulit-ulit na minumura ni kuya. Iyak lang ang naging sagot noon ni Malaya at awang-awa ako sa kanya, Papa Dudut. Kung pwede lang ako makialam sa kanila ay ginawa ko na. Pero dahil bata pa ako noon at hindi dapat makialam sa away ng matatanda ay mas pinili kong makinig na lamang at ipagdasal na malampasan yon ni Malaya. Isang araw ay nawala na lang na parang bula si kuya. Nalaman namin na sumama na ito sa kanyang babae. Panay ang iyak noon ni Malaya at aalis na sana talaga siya sa bahay namin pero pinigilan siya ni mama. Ang sabi ni mama kahit wala na si kuya, dapat manatili pa rin si Malaya sa bahay dahil parte na siya ng pamilya namin. Natuwa ako sa mga sinabi ni mama. Tulad ko ay napamahal na rin siya kay Malaya. Sino ba naman kasing hindi magmamahal kay Malaya? Napakabait nito. Hindi ko talaga alam kung bakit nagawa ni kuya ang mga bagay na yon kay Malaya. Naisip ko nga noon, Papa Dudut, na sana ay may switch button ng puso para matigilan na ni Malaya ang pagmamahal niya kay kuya. Naisip ko rin na baka makatulong din sa akin ang switch button na yon para tumigil na ang nararamdaman ko para sa kanya. Papa Dudut, habang tumatagal ay lumalaki ang pagmamahal ko kay Malaya. Alam kong bata pa ako noon pero sigurado na ako sa nararamdaman ko. Hindi nga yon nawala hanggang sa pag-abante ng edad ko. Mas lalong napapamahal ako sa kanya dati habang tumatagal dahil mas naging malapit kami noon sa isa't isa. Dahil wala na nga noon si kuya sa buhay niya. Ako na ang humahalili para alalayan siya sa maraming bagay. Tumayo ako na parang batang ama sa kanilang anak na si Pau Pau. At masasabi ko noon na wala akong ibang gustong sitwasyon kundi ang maging pamilya kaming tatlo ni na Malaya. Sa aking pagbibinata, wala akong ibang naging gusto kundi si Malaya lang. Siyempre hindi ko yon sinabi sa kanya. Bukod sa alam kong torpe ako ay alam ko rin na hindi magandang tignan. Naging asawa siya ni kuya, nanay siya ng pamangkin ko. Tinago ko noon ang nararamdaman ko at wala akong naging balak gawin para malaman niya ang nararamdaman ko para sa kanya. Tuwing nag-uusap kami noon kung may babae na ba akong natitipuhan ay panay ang iwas ko. Hindi ako magaling magsinungaling at alam kong konting udyok pa ni Malaya ay mapapaamin ako. Wala akong naging karelasyon noon at parehas kami ni Malaya. Tinatanong ko siya kung bakit hindi pa siya makipagrelasyon. Sinabi naman ni na mama na pwede naman siya magkaroon ng ibang boyfriend para maging masaya naman daw siya. Pero umiling lang noon si Malaya. Hindi rin ito nagbigay ng sagot sa akin. Kami na lang ang nag-iisip na baka na-trauma na ito sa ginawa ni kuya sa kanya dati. O pwede rin na masyado na siyang kontento sa kanyang anak na si Pau Pau. Kaya hindi na nito noon kailangan pa ng pagmamahal ng ibang lalaki. Nakuha ko ang totoong sagot kay Malaya kung bakit wala pa siyang nagiging karelasyon noon. Kung bakit hindi pa rin ito magawang magmahal ng iba. Mahal pa rin niya si kuya. Hindi man niya aminin noon ay ramdam ko yon. Rinig ko yon. Rinig ko ang paimpit niyang iyak dati, gabi-gabi yon at walang palya. Gustuhin ko man nakatukin siya para aluin ay hindi ko yon ginawa. Hinayaan ko lang na ibuhos niya ang nararamdaman niya sa pamamagitan ng pag-iyak.
Mabilis na lumipas ang panahon at nag-21 na ako. Sa isang iglap ay naging binata na ako at naging espesyal nga ang pagsalubong ko noon sa ganap na pagbibinata ko dahil ang unang bumate sa akin ay si Malaya. Naalala ko pa na sinalubong ako nito isang gabi. May hawak siyang cupcake noon na nabili niya bilang merienda ni Pau Pau. Sa cupcake na yon ay tinusukan niya ito ng maliit na birthday candle. Pamilyar ang kandilang yon. Kandila yon noong unang kaarawan ni Pau Pau. Paano ko nalaman ako ang bumili ng kandilang yon at nung first birthday cake ng aking pamangkin. Nagulat ako sa sinabing yon ni Malaya, Papa Dudut. Sumunod ako sa sinabi niya. Hinalikan ko siya ng mas matagal, mas madiin at mas nananabik. Sumabay siya sa bawat paghalik ko hanggang sa may pagkukusa na noon ng aming mga paa na magtungo sa aking kwarto para ituloy ang hangganan ng halik na yon. Papa Dudut, kumawala kaming dalawa ng gabing yon. Hindi ko rin alam kung ano ang pumasok sa mga utak namin kung bakit hinayaan naming manipulahin kami ng aming mga katawan. Sa huli ay may nangyari sa aming dalawa isang bagay na sinabi ni Malaya na pinagsisisihan niya. Habang nagbibihis noon ay sinabi ni Malaya na hindi raw dapat nangyari yon sa amin. Pilit ko siyang kinukumbinsi noon na hindi niya dapat pagsisihan ang nangyari sa aming dalawa. Sinabi kong gusto ko ang nangyari. Tinatanong ko kung nagustuhan niya rin yon, hindi siya sumagot. Hindi ko siya hinayaang makaalis ng kwarto hanggat hindi kami nakakapag-usap na dalawa. Nakita ko ang pagkakataon na yon para aminin sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Sinabi ko na matagal ko na siyang mahal. Sinabi ko rin na handa akong maging ama kay Pau Pau. Umiling lang si Malaya. Masyado siyang natatakot sa sasabihin ng magulang namin. Naisip ko noon na tama naman siya at hindi nga naman maganda kung pareho kaming magkapatid na tinuhog niya. Hindi ako tumigil noon na kumbinsihin si Malaya at sinabi ko sa kanya noon na pwede naming subukang dalawa kahit na palihim. Hindi siya umimik. Mukhang nagustuhan niya ang sinabi ko. Sa huli ay pumayag naman ito. Pero sinabi niya sa akin na wala raw assurance na mahuhulog siya sa akin. Sinagot ko siya at sinabi ko na hindi ako takot sumugal. Nilihim nga namin ang relasyon namin, Papa Dudut. Laging may nangyayari sa amin tuwing wala sina Mama. Sa tuwing gabi kung kailan tulog na sila. Naging maayos naman ang simula namin at naramdaman ko na nahuhulog na si Malaya sa akin pero hindi lang niya maamin. Bumalik si Kuya Harold na para bang wala lang. Na para bang namalengke lang siyang saglit. Nainis ako noon na pinaghandaan pa siya ni Malaya na makakain niya. Panay ang hawak ni Kuya sa kanya kahit panay noon ang ilag ni Malaya. Dahil hindi ko na kinaya ang nakikita ko ay umalis ako. Hindi ko rin siguro kaya na marinig kung ano man ang mapag-uusapan nila ng mga oras na yon. Ayokong marinig na sabihin ni Malaya na mahal pa rin ito si Kuya Harold. Ayos na kami nun eh. Kung bakit kasi bumalik pa si Kuya. Nang umuwi ako matapos kong magpahangin ay nadatnang ko sina Kuya, si Malaya at ang mga magulang ko sa sala. Nakita kong hindi masaya ang mukha ng mga magulang ko pero tinanggap na lang nila na bumalik na si Kuya. Naisip nila na ayos na rin daw para may ama ang apo nila. Nagalit ako ng palihim. Lalo na noong naramdaman kong umiwas na noon sa akin si Malaya. Naisip ko na baka nga nagkabalikan na silang dalawa. Alam ko na talo ako, may anak silang dalawa. Ako naman ay kaulayaw lang noon ni Malaya tuwing gabi at malungkot siya. Umiwas na rin ako kay Malaya at naisip ko na para rin ito sa ikabubuti ni Pau Pau. Gusto kong lumaki ang bata ng buo ang pamilya niya. Sinubukan kong kalimutan noon si Malaya pero hindi ako nagwagi. Isang gabi nagulat na lamang ako nang pumunta si Malaya sa kwarto ko. Sinabi nito sa akin na hindi na raw niya mahal si Kuya. Sinabi rin niya na ako ang mahal niya. Natuwa ako. Inalikan ko siya at may nangyaring muli sa aming dalawa at nung nahimasmasan ako, bigla kong naisip na mali yon. Sinabi ko rin sa kanya na yun na dapat ang huling beses na may mangyari sa amin. Hindi nito tinanggap ang sinabi kong yon. Sinabi ko sa kanya ang mga dahilan ko kung bakit hindi na kami pwede at tinanggap naman niya. Papa Dudut, masakit man pero
pinabalik ko siya sa kuya ko. Sobrang sakit dati pa na makita sila na magkasama. Pero kailangan ko yung tiisin hanggang isang araw ay nalaman naming buntis muli si Malaya. Naisip ko na maganda na rin yon para may dahilan ako para kalimutan siya pero hindi pala. Dahil ako ang ama ng ipinagbubuntis niya. Nag-usap kaming dalawa at sigurado raw siya na sa akin yon. Sinabi ko sa kanya na kung pwedeng ipaako na lang niya kay kuya ang ipinagbubuntis niya dahil yun naman ang naisip kong dapat. Sinabi ko sa kanya na kahit ganoon ang gagawin niya ay hindi ko pa rin sila pababayaang mag-ina. Pumayag naman ito sa isang kondisyon. Sinabi niya na ipagpatuloy pa rin daw naming dalawa ang lihim naming relasyon, Papa Dudut. Pumayag ako. Hindi dahil gipit na ako noon sa sitwasyon kundi dahil mahal ko si Malaya. Hindi naman masama ang magmahal. Minsan mali lang talaga ang napipili nating mahalin. Mali na pinili kong mahalin si Malaya, mali na hinayaan ko ang sarili kong mahulog ng husto sa piling niya. Dapat kinontrol ko noon ang sarili ko para hindi na kami napunta sa mas mahirap na sitwasyon. Pero nagmahal lang ako. Hindi ko kontrolado kung sino ang pipiliin ng puso ko. Sa ngayon ay wala pa ring nakakahalata sa relasyon naming palihim ni Malaya. Sa pagdaan nga ng panahon ay naging magaling kami sa pagtatago. Walang kaalam-alam si kuya na tuwing wala ito sa bahay o tuwing tulog ito ay may nangyayari sa aming dalawa ni Malaya. Hindi ko alam kung hanggang kailan kami magiging ganito ni Malaya. Ipinagdarasal ko na lamang ngayon na sana ay hindi kami mahuli. Dahil wala akong maisasagot na tama sa kanila dahil alam kong una pa lamang ay mali na talaga ito. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagbasa ng aking liham. Paulo. Hindi naman masama ang magmahal at minsan mali lang talaga ang napipili nating mahalin. Kung bakit naman kasi hindi lang pwedeng tama lagi ang napipili nating mahalin. Kung bakit naman kasi may mali pa pagdating sa pag-ibig. Paulo, hindi madali ang sitwasyong napiling pagdalhan sa iyo matapos kang magmahal ng maling tao. Hindi ko rin masasabi kung paano ka totoong makakalaya sa sitwasyon mong yan kung sobrang inipit ka na ng sitwasyon. Hindi ko rin gustong sisihin ka pa sa mga nangyari dahil tapos na yon. At dapat matuto na lang tayo mula doon. Kung ano man ang kinakaharap mong sitwasyon na hiling ko na sana ay makaisip ka ng paraan para maitama mo ang lahat. Hindi ko pwedeng idikta sa iyo kung ano at papaano yon. Tanging ikaw lang ang nakakaalam kung ano ang pwedeng gawin sa nangyayari sa inyo. Anong gagawin mo kung ang taong inaakala mong magpoprotekta sa iyo ang una pang maduduwag? At sa pagsubok na naranasan mo ay ang taong hindi mo pa kilala ang mas tutulong sa iyo. Pakinggan ang kwento ni Andrew ng Cavite dito sa Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut, tawagin mo ako sa pangalang Andrew. 29 years old at kasalukuyang naninirahan sa Cavite. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng hirap sa buhay ko at kung paano ko nakamtan ang maginhawang buhay. Sa ngayon, salamat sa isang tao na hindi ko akalain na magiging biyaya ng langit sa buhay ko at ng aking pamilya. Kung sino siya, makikilala niyo siya sa pag-usad ng aking kwento. 3 kaming magkakapatid, Papa Dudut. Si Ate Juliet ang ate naming lahat. Si Kuya Alex ang pangalawa sa magkakapatid at ako, Papa Dudut. Ang bunso na madalas ay tagasalo ng lahat ng pinaglumaan ni Kuya at madalas na nauutusan naman ni ate. Nung una ay mahirap tanggapin ang sinapit ko sa pamilyang ito bilang bunso at alila nila. Pero sa pagtagal ay tinanggap ko rin na kaakibat ng pagiging bunso ang pagkakaroon ng sandamakmak na obligasyon sa mga panganay kong kapatid. Ang mas importante sa akin ay ramdam ko naman na ako ang paborito ni tatay. Palibhasa kasi Papa Dudut ay junior niya ako. Sa katunayan ay madalas akong uwian ni tatay ng paborito kong pritong manok na nabibili niya sa kanto.
Ang tatay ko Papa Dudut ay isang masipag at tapat na empleyado ng gobyerno. Sa katunayan ay naging tanod pa siya bago siya na-assign bilang traffic enforcer sa aming bayan. Maliit lamang ang kinikita ni Papa pero sa kabila nito ay masigasig pa rin siya para mapanatili ang maayos na daloy ng trapiko sa aming bayan. Nasa minimum naman ang kinikita ni Tatay Papa Dudut pero dahil sa dami naming magkakapatid na umaasa sa kanya ay halos hindi rin naman mapagkasya ang kinikita ni Papa. Idagdag mo pa ang taon-taon na pag-increase ng upa sa renta ng tinutuluyan namin. At para makatulong sa mga gastusin, si Mama ay may naisip na rin kabuhayan sa pamamagitan ng home service ng manicure at pedicure. Noong dalaga pa si Nanay, dati siyang nagtatrabaho sa isang beauty parlor sa Maynila. Pero noong nagkakilala sila ni Papa at nabuntis, napilitan na rin siyang huminto sa pagtatrabaho dahil sa pag-aalala na makalanghap ng mga kemikal na makakasama sa pinagbubuntis ni Mama. Ipinangako naman ni Papa na sumama lang sa kanya si Mama sa Cavite ay magsusumikap siya para buhayin si Mama. Okay naman daw ang lahat sa simula, pero nang sunod-sunod na ang ginawang pagbubuntis ni Mama ay doon nila naramdaman na hindi na nga sumasapat ang kinikita ni Papa. Ayon kay Papa, lahat daw ng hirap at init sa pagkakabilad sa araw para lamang magmando ng daloy ng trapiko ay kaya niyang tiisin para lamang mapunan ang pangangailangan naming magkakapatid. Mga anak, wala akong ibang hiling kundi ang makatapos lang kayo sa pag-aaral. Para naman hindi kayo magaya sa akin. Isang hamak na traffic enforcer. Madalas na sabihin niya ni Papa tuwing nababalitaan niya ang ginagawang pagbubulakbol at pakikipag-away ng Kuya Alex ko sa mga kalaban nitong gang. Kaya ikaw Alex, huwag mo nang hintayin na mawala na ako ng gana na bayaran ang tuition mo dahil inuunan po pa yung pagbubulakbol at pagsama-sama dyan sa mga sanggano mong kaklase. Pa, wala naman po kaming klase kanina eh. Pinagpa-practice lang kami ng sayaw para sa foundation day. Kabisado ko na yun eh. Kaya sumama na lang ako sa mga tropa ko sa birthday party. Pangangatwira naman ni Kuya Alex. Na may kasamang inuman, hindi ba? Tapos nung lasing na kayo, nagkakapikunan na. Isa ka din sa mga nakisuntok sa mga kaaway ng kaklase mo. Tignan mo nga yung mukha mo. Kulang na lang manghiram ka ng mukha sa aso sa dami ng black eye mo. Boss ka naman ni Papa kay Kuya. Juliet anak, ikuha mo ko ng tubig. Hindi ako makahinga. Ang sabi naman ni Papa. O Andrew, ikaw ang malapit sa kusina. Ikuha mo si Papa ng tubig. Singhal naman sa akin ni Ate Juliet. Sa tuwing nauupo si Papa at tumatahimik, alam na naming magkakapatid na tumataas na naman ang presyon ni Papa. Nakakaawang makitang ganito si Papa. May high blood na nga pero kailangan pa rin niyang magbilad sa araw para gawin ang kanyang trabaho na pagmamando ng trapiko. 2:00 ng hapon matapos ng shift ni Papa nang mabalitaan namin na nawalan daw ito ng malay. Hindi naging maganda ang pagbagsak ni Papa dahilan para mabagok ang ulo niya. Ayon pa sa mga doktor na sumuri kay Papa, atake daw sa puso ang kinamatay niya. Pero mas naging malala ang sinapit niya dahil sa pagkakabagok ng ulo ni Papa. Kung nakapagsabi sana ito na meron siyang nararamdaman para naipahinga muna niya, ay hindi na sana nauwi pa sa pagkawala ng balanse niya. Halos manlumo kaming buong pamilya nang marinig namin ang balitang ito. Lalong-lalo na si Mama. 1 buwan din bago namin nakausap ng matino si Mama. Lagi kasi siyang tulala nitong mga nakaraang araw. At nang makausap nga namin, nagpaalam naman siya na aalis na raw siya ng Pilipinas para magtrabaho sa Japan.
Kaya pala madalas ang pag-alis niya ng bahay noon nang walang pasabi. Ma, bakit naman po biglaan? Kalilibing lang po ni Papa, ma. Tanong ni ate kay mama. Alam ko pero minsan lang ang ganitong klase ng pagkakataon. Hindi ako dapat magpatumpik-tumpik. Hindi ko dapat palampasin ito. Seryosong sagot naman ni mama. Bata pa si mama kaya hindi nakapagtataka na matanggap pa siya sa inaplayan nitong trabaho sa Japan. Mabilis ang mga sumunod na mga pangyayari, Papa Dudut. Agad ding nakalipad si mama papunta sa Japan. Kasama ng kaibigan niyang dati nang nagtatrabaho doon. Sa simula ay nagagawa pa ni mama na makipag-usap sa amin sa telepono at sa Facebook. Pero hindi nagtagal ay nawalan na rin kami ng communication. Ang huling balita namin kay mama ay nakapag-asawa na raw ito ng hapon. Okay lang sa amin yon, Papa Dudut, bilang balo na nga si mama. Pero ang labis naming kinakalungkot ay tila ba kinalimutan na niya kaming mga anak niya. Ayon sa balitang nakarating sa amin mula sa kaibigan ni mama, sobrang higpit daw ng bagong asawa ni mama. Maging sila ay pinagbabawalan na makipag-usap kay mama. Dahil dito ay sobra din ang naging pag-worry namin kay mama. Dahil dito ay parang bula na ring naglaho si mama sa amin. Pero hindi naman hihinto ang buhay namin sa pagkawala ng aming mga magulang. Kailangan naming dumiskarteng magkakapatid. Nang mga panahon na yon ay nasa 4th year high school na ako at kailangan kong umextra sa restaurant na pagmamay-ari ng kaibigan ni mama, si Ninang Fe. Madalas na ang mga parokyano doon ay mga driver at pahinante na nag-aangkat ng mga produkto na papasok sa aming probinsya. Bagamat mahirap ang trabaho sa pagiging waiter, helper at dishwasher ay nagagawa ko naman ang maayos ang trabaho ko kahit papaano. Palibhasa kasi ay mabait naman si Ninang Fe. May kahawigan pa nga siya kay Nida Blanca at lagi pang nakangiti. Naiintindihan din niya na nag-aaral ako kaya okay lang sa kanya kung kailangan kong mag-half day at umuwi ng mas maaga. Wag lang talagang matatiming na si Kuya Nesty ang bantay sa kaha. Malayong kamag-anak si Kuya Nesty ni Ninang Fe at ramdam ko na umpisa pa lang na mabigat na ang dugo nito sa akin. Baka akala mo sineswerte ka dito, Andrew. Hindi palibhasa na pinapaboran ka ni Ate Fe sa pag-aaral mo ay lagi mo nang idadahilan ng school mo para hindi mo matapos ang mga trabaho mo dito. Bulyaw sa akin ni Kuya Nesty matapos akong payagan ni Ninang Fe na mag-half day sa trabaho. Dahil sa mga school projects na kailangan naming tapusin. Naiintindihan ko naman si Kuya Nesty kung bakit siya naiinis sa akin. Pero kailangan ko ding isipin ang tungkulin ko bilang estudyante. Sa pagiging waiter ko ay may nakilala ko, isang negosyante. Si Kuya Walter. Nag-aangkat si Kuya Walter ng mga produktong hinahabi sa lugar namin, Papa Dudut. Hands-on siya sa negosyo niya. Siya mismo ang nagde-design sa mga barong na ginagawa niya. Maliban dito ay may mga apartments din siya na paupahan sa bayan namin. Magiliw din ako. Yun ang sinasabi sa akin ni Kuya Walter, Papa Dudut. Bukod kasi sa madaldal ako ay maasikaso ako sa tuwing nagpupunta siya sa restaurant ni Ninang. Bagay na labis niyang kinakatuwa. Sa katunayan ay galante si Kuya Walter, Papa Dudut. 500 pesos siya kung mag-tip sa akin. Hindi rin siya pumapayag na iba ang magsiserve sa kanila ng mga tauhan niya sa tuwing nagdaraan sila sa restaurant. Grabe ang tuwa ko sa tuwing nagbibigay sa akin ng tip si Kuya Walter, Papa Dudut. Minsan 500 pesos, pero kung suswertehin ka ay may 1,000 pesos ka pa. Hanggang isang araw ay niyaya niya ako na lumabas kasama siya. Sa Maynila, doon kita ipapasyal para naman ipamili kita ng mga usong damit ngayon. Wala na kasi sa uso yung sinusuot mo. Isa pa, gusto rin kitang bigyan ng bagong trabaho. At kung papayag ka sa Maynila,
Doon mo na rin ituloy ang pag-aaral mo kahit hanggang sa college pa. O hindi ba, bongga? Nakangiting sabi sa akin ni Kuya Walter noon. Kuya Walter, salamat po. Hindi ba sabi ko sa'yo, huwag mo na akong tawaging kuya? Hindi naman tayo magkapatid, isa pa nakakatanda at nakakalalaki masyado yung kuya. Walter na lang. Aaminin ko sa inyo, Papa Dudut, na labis ang naging kasiyahan ko sa mga pangyayari. Sa katunayan nga ay hindi na ako nagdalawang isip na magsabi ng oo sa kanya. Kahit na hindi pa ako nakakapagpaalam sa ninang ko. Alam ko naman na papayag si Ninang Fe, lalo na kapag nalaman niya ang trabahong inaalok sa akin at libreng pag-aaral hanggang sa college pa. Pero ang hindi ko inaakala ay ang hindi pagsang-ayon ni Kuya Nesty, yung malayong kamag-anak ni Ninang Fe. Masyado naman yatang matayog ang pangarap mo, Andrew. Ikaw, makakapag-aral ka at magtatrabaho ka sa Maynila. Walang ganong klase ng tao, Andrew, na tutulong sa isang katulad mo. Malakas na sabi ni Nesty. Bago niya ako tinulak ng malakas. Ayaw kasi ni Nesty na payagan ako na magbakasyon para magpa-Maynila. Kukulangin daw kasi ang mga tao sa restaurant kapag nagbakasyon grande pa ako sa Maynila. Okay lang sa akin kung ganon, Papa Dudut, kung hindi niya ako payagan. Pero ang labis na kinagalit ko ay yung tinulak pa niya ako ng malakas. Hindi na ako nakapagtimpi pa, Papa Dudut. Gumante rin ako sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya. Pero ginantihan din niya ako ng malakas na suntok. Siyempre hindi ako pumayag na hindi ako makakaganti. Mabuti na lamang at maraming mga kasamahan namin ang umawat sa aming dalawa dahil halos manghiram na sa aso ng mukha si Nesty. Matapos ko siyang mapuruhan. Matapos ang insidente ay pareho pa kaming nasisante ni Ninang Fe. At naiintindihan ko naman, Papa Dudut, kung bakit ganon ang naging desisyon ni Ninang. Wala akong naging sama ng loob sa kanya. Sa huli ay natuloy na rin ang kagustuhan ko na makapamasyal sa Maynila. Yun nga lang, nawala naman ako ng babalikang trabaho. Okay lang yan, Andrew. Kakailanganin kita sa Maynila. Gusto ko yung husay mo sa pakikipag-usap mo sa tao. Marami ka pang pwedeng matutunan ng higit pa sa pagiging serbidor mo dyan sa restaurant ng ninang mo. Mag-aral ka, Andrew, kapalit ng pagtulong mo sa akin sa ibang mga negosyo ko sa probinsya. Ang sabi naman sa akin ni Walter. Doon ko napatunayan, Papa Dudut, na mabait nga at tunay na tao si Walter kausap. Matapos kasi naming magpunta sa Maynila, ay tinupad niya ang ipinangako niya sa akin. Lilinawin ko lang po, Papa Dudut, ha. Hindi po kami nagkaroon ni Walter ng anumang relasyon tulad ng pagiging mag-boyfriend. Trabaho tulad ng pagiging driver, sekretary, taga-asikaso ng mga kinakailangan niya at nang may mga kinalaman sa kabuhayan niya ang naging papel ko sa kanya, Papa Dudut. Bukod siguro sa pagiging tagapakinig sa lahat ng mga problemang binabahagi niya sa akin. Malungkot pala si Walter sa kabila ng pagiging palangiti nito at matulungin. Nalaman ko, Papa Dudut, na isa palang ama si Walter sa kabila ng pagiging bakla niya. Opo, maging ako ay nagulat na kaya pala niyang magkaroon ng anak sa pakikipagrelasyon sa babae. Noon daw yon noong hindi pa siya umaamin sa totoong kasarian niya. Sa umpisa ay naging maayos naman daw ang pakikipagrelasyon niya sa isang babae. Sa katunayan ay nagpakasal pa silang dalawa. Yun nga lang ay sumama sa iba si babae kasama ng anak nila nang malaman nito na silahi siya. Wala naman akong boyfriend noon, Andrew. Mainhin ako. Hindi naman ako haliparot sa kung sino-sinong lalaki. Basta dumating na lang yung araw na pinagbintangan niya ako na nanlalalaki daw ako. Yun pala, malaman-laman ko, siya itong may ibang lalaki. At sinasama pa niya doon sa bahay ng lalaki yung anak naming si Angel. Nakakalungkot lang na hindi ako pinaboran ng korte sa custody ng bata. Sa nanay daw dapat ang batang minor de edad. Wala naman kasi ako matibay na pruweba para patunayan na nanlalaki siya.
at hindi ako? Seryoso ang sabi ni Walter noon. Lumipas ang ilang mga araw at niyaya ako ni Walter na mamasyal, Papa Dudut. Saan tayo pupunta? Nagtatakang tanong ko sa kanya habang hawak ni Walter ang braso ko. Huwag ka ng maraming tanong. Sumakay ka na lang sa kotse. Sa pagmamaneho ni Walter ay napadpad kami sa isang malaking gusali na may makikinang na ilaw. Sa parking pa lang ng gusali ay alam ko nang glamoroso ang lugar na yon. Sa isang kasino kami nagpunta. Sa totoo lang ay unang beses ko pa lamang makapasok ng isang kasino. Ayon kay Walter ay eto ang libangan niya sa tuwing nalulungkot siya. Pampalipas oras para makalimot sa mga problemang pinagdaraanan niya. Sinuwerte naman kaming nanalo ng gabing yon. Ikaw yata ang lucky charm ko, Andrew. Dahil dyan, eto ang balato ko sa'yo. Nakangiting sabi sa akin ni Walter. 5,000 piso ang perang inabot sa akin ni Walter, Papa Dudut. Sa totoo lang ay hindi ako sanay humawak ng ganong kalaking halaga. Kaya naman abot langit ang saya ko ng gabing yon. Kung nabubuhay pa sana si Papa, nailibre ko sana siya ng paborito niyang pagkain o kaya ay nabili ko siya ng damit. Hindi nagtagal ay napadalas ang pagbalik ni Walter sa kasino. Hanggang isang araw ay nabalitaan ko na lang mula sa isa sa mga tauhan ni Walter na tinakbo pala ng kasosyo ni Walter ang pera niya dahilan para ma-depress ito. Dahil dito ay mas lalong nalulong si Walter sa sugal sa kasino. Unti-unti na ring humina ang kita ng ilan sa mga negosyo na minamanage ni Walter. Hanggang sa tuluyan na ngang naibenta ang iba at nagsara na. Isang beses ay narinig kong umiiyak si Walter sa kwarto niya, Papa Dudut. Sa sobrang awa ko sa kanya ay niyakap ko siya ng mahigpit. Hinayaan ko lang siyang umiyak ng umiyak at ilabas ang sama ng loob nito sa mga malungkot na sinapit ng buhay niya. At sa hindi inaasahang pangyayari, Papa Dudut, ay napunta sa halikan ng yakapan naming dalawa. Sobrang bilis ng pangyayari, Papa Dudut. Dahilan din para may mangyari sa aming dalawa. Unang beses ko na maisiping sa kama at unang beses din na may humawak sa katawan ko, Papa Dudut, pero nagtiwala ako sa kanya na gawin sa akin ang mga bagay na yon. Hindi upang tumanaw ng utang na loob kundi para isalba siya. Ang lalaking natutunan ko na ring mahalin. Marahil ang ilan po sa inyo ay sasabihing bakla na ako dahil sa pagpatol sa isang bakla. At hindi ko po kayo masisisi kung ganon ang tingin nyo sa akin. Pero mas kilala ko po ang sarili ko. Alam ko na lalaki ako na nagmamahal lang sa isang tao sa kabila ng pagiging lalaki din niya. 5 taon na ang nakakalipas at simula noong pumasok ako sa buhay ni Walter bilang live-in partner niya ay naging malinaw sa aming dalawa kung ano ang namamagitan sa amin. Respeto at tiwala ang pangunahing dahilan ng patuloy na pagtibay ng aming samahan. Muling nakabangon si Walter mula sa pagkakalubog at sa pagkakautang niya. Pinagsikapan naming dalawa na maibalik ang nawala sa kanyang kabuhayan at sa katunayan ay mas lalo pa nga itong lumago. Nadagdagan ang savings niya sa bangko at mga assets na pareho naming nabili mula sa aming pagsusumikap. Ayon pa kay Walter ay hindi niya akalain na magaling pala akong magnegosyo at nakatulong din ang pagiging karismatiko. Naging inspirasyon naming pareho ang bawat isa sa pang-araw-araw. Ayon din kay Walter, kung sakali daw na dumating ang panahon na umibig ako sa isang babae at maisipan ko na bumuo ng pamilya ay hindi raw siya magdadalawang isip na payagan niya ako. Masaya na raw siyang nagkaroon ng masayang alaala na kasama ako. Tinuruan ko daw siyang maging matapang at muling bumangon mula sa lusak at depresyon at natutunan daw niya na tanggapin na hindi sa lahat ng pagkakataon ay aayon sa iyo ang lahat. Matuto daw tayong mag-let go
at mag-move on. At bilang ganti sa mga naitulong ko sa kanya ay hindi niya sa akin ipinagkakait ang buhay na nararapat para sa akin na magkaroon din ng normal na pamilya. Kung pwede lang sana na siya na ang magbigay sa akin ng baby, why not? Biro pa niya sa akin. Pero alam niya na babae lamang daw ang may kakayahan na gawin yon. Sa ngayon, Papa Dudut, ay magti-30 years old na ako at kami pa ring dalawa ni Walter. Mahirap pong magsalita ng tapos pero mukhang malabo pang mangyari yung sinasabi niya na hihiwalayan ko siya ng dahil lamang sa babae. Masaya na ako at kontento sa buhay ko ngayon na kasama ko siya. Nagpapasalamat din ako sa kanya dahil natulungan ko din ang ilan sa mga kamag-anak ko na magkaroon ng desenteng trabaho sa kumpanya na tinayo namin ni Walter. Ang inyong kaliham, Andrew ng Cavite.